ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay Kong Saldi. Habang ang balanse na 15% ay paglabas na po ng GAA within 1 to 2 months. Iniipon ko muna po yan bago po ipadala sa kanya. Kapag ang proyekto naman ay naipasok ng Kong Saldi sa BICAM, ang unang 10% ay binabayad sa kanya matapos lumabas ang GAA at ang balancing 15% ay binibigay makalipas ng 2 buwan mula nang maaprubahan ng GAA. Pero kapag proyekto ay naipasok gamit ang UA, ang 25% ay agarang iniipon ko pat ibinibigay kay Kong Saldi. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista, pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yon. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi ay dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po iyon, na doon ko po dadalhin. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate kakanan, kakaliwa kakanan, makikita na po yung bahay. Minsan po, inuutos ko lang po, minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap, tapos po, iiwalan ko na po. Dinagdag ko na dahil lumulobo ang pondo ng Bulacan, napag-usapan namin kong Saldi na kung meron akong pwedeng mapagbabaan sa iba't ibang district engineering office. Nang dahil dito, noong 2020 hanggang 2025, nagbaba si Kong Saldi sa sumusunod. Bulacan 2nd, 573 million. Tarlac 1st, 2023, 1.350. Sa 2024, sa UA, 1.650. Tarlac 2nd, 925. Tapos 2024, 1.025 billion. Pampanga, sa 2023, 1 billion. Okay. Nakikita natin, magkatabi na ngayon si Alcantara at saka si Remulla. Alam na natin na once na madikit ka kay Remulla, alam na natin kung ano ang mga possibilities na mangyayari. Isa dito is you are held hostage. Okay? Maki-cooperate ka sa kanya para hindi ka madiin, para hindi ka makasuhan, para hindi ka malagay sa alanganin. Lalong-lalo na kung ikaw ay may business, ikaw ay politiko, ikaw ay medyo may magandang imahe or pinoprotektahan na imahe or posisyon or business, kailangan mong makipag-cooperate sa kanya para hindi ka madiin. Kung hindi, kasama ka sa mga madidiin. Kung makikita ninyo ngayon, laglagan na nilalaglag na nila yung mga hindi nakikipag-cooperate o yung alam nila na ilaglag natin ito para hindi tayo mabulilya. So, nakita natin nung unang mga committee hearings, yung Diskaya nag-identify sila ng mga congressman. Kasama na rito ang pagbanggit sa Zaldico at Martin Romualdez. Nawala yun sa picture. Ngayon, iba na ang usapin. Naidagdag itong si Senator Villanueva, Senator Jingo Estrada, naidagdag na at naging sentro na dito yung mga incumbent senator at yung mga ex-senators. Ngayon, naidagdag dito sa listahan si Zaldico. Meron akong nakita dito na post, ito po ay between Cayetano and Soto na conversation. Nahanap ko kung saan ito nagmula or saan ito or may video ba ito, hindi ko mahanap. Pero kung ito man ay verified na nangyari talaga ito, hinahanap ko talaga ito kung saan ito nangyari. But anyhow, it looks like legit Dahil kung dito natin pagbabasehan sa conversation na ito, ay inilalaglag na nila dito si Zaldico para maisalba yung si
Martin Romualdez at yung presidente. Kung titignan natin dito, ayan ho, sabi ni Cayetano, Mr. President, sa bungangan nyo na po. Grabe yung bunga. Hindi pa pwedeng bibig. Mr. President, sa bungangan nyo na po mismo lumabas na imposibleng hindi makakakilos si Bryce kung hindi alam ng boss niya at yun ay si D.E. Alcantara. So kung titignan natin yung unang segment ng hearing, 'di ba? Pagkahiwalay si Bryce Hernandez at saka si D.E. Alcantara. Idinidiin ni Bryce si Alcantara, dinideny naman ni Alcantara, which is si Alcantara, medyo ano pa yung demeanor niya noon eh. Parang wala siyang alam, wala siyang pinapangalanan, tapos si Bryce meron. Si Bryce merong binabasa, basta may evidence kuno, text or whatever, ganon. Yun yung unang demeanor. Ngayon iba na. Sabi ni Soto, yes, absolutely correct. Sabi niya, napakadaling analisahin. Kahit elementary, siguro maintindihan yan, sabi niya. So sabi ni Cayetano, therefore, ang ibig niyo pong sabihin na sangkot dito si Engineer Alcantara, nakakasigurado kayo. Sabi ni Soto, yes, kahit wala pang matibay na ebidensya, alam kong alam mo din yan. So kahit walang matibay na ebidensya, kung sino yung boss mo, siguradong involved yun. May alam yun kasi yung boss mo yun eh. Hindi po pwede na ikaw lang tapos yung boss mo walang kinalaman. Yun yung nag-agree yung dalawa dito. And then furthermore, sabi ni Cayetano, kung ganon Mr. President, si D. Alcantara hindi din makakakilos at magmamaniobra ang pondo nang wala siyang boss na mas mataas, which is si Zaldico, sabi niya. O sagot ni Soto, yes, sabi niya. Mariing sinabing yes, but we need more evidence. Kanina, doon kay Alcantara, sabi niya kahit walang ebidensya, sigurado na siya. Dito kay Zaldico, sabi niya, yes, but we need more evidence. Although merong affirmative na yes, So sabi ni Cayetano, ibig sabihin Mr. President, hindi rin makakilos si Zaldico kung walang mas malaking tao sa likod niya na siyang may kakayahang mag-approve ng mga budget at nagpapalakas ng loob niya. Tapos sabi ni Soto, well, that's still question mark. Don't drop names, sabi niya. Pero kanina okay lang. Without proper evidence, dapat alam mo yun dahil isa kang mambabatas. Kanina, starting from Bryce to Hernandez, okay lang. Hernandez to Zaldico, okay pa. Nung papunta na kay Martin Romualdez, ito na, papunta na kasi kay Martin Romualdez eh. Sabi niya, so ayun, lumabas din. Kapag maliit na isda ang huhulihin, gaya ng mga contractor, engineer, then Zaldico, na nilaglag na nila ngayon, which is that's what is happening now, na ngayon kahit walang evidence, sila na. Pero kapag nababanggit ang mas malaki sa kanila, na alam naman nating yun ang ulo, biglang pumapasok ang dapat may ebidensya. Reality. Very obvious na nangyayari sa kanila ito. Sabi ni Soto, that's a different story. Ngayon, different story na. Ganon sila mamilipit ng mga istorya nila, no? Depende na raw ngayon sa credibility at integrity ng inaakusahan. Ang tanong, may credibility pa ba itong si Martin Romualdez? Sabi ni Cayetano, so are you telling now, Mr. President, na mataas ang kredibilidad nung nasa likod pa ni Ko? Huwag tayong maglokon si Romualdez. Pag siya na ang sangkot, preno na. Dapat hanggang Zaldico lang ngayon. Very Tama. Kung ako sa'yo, ngayon, Mr. Zaldico, kung nakikinig ka sa hearing na ito, lumabas ka na, papayag ka ba na ikaw lang ang masama? Ikaw lang ang makasuhan at ikaw ang pinakautak. Gumalaw ng mga galamay ng amo mo, nilaglag ka na ng lahat. If I were you, ituro mo din siya dahil alam kong madami ka namang hawak na ebidensya laban sa kanya. Don't wait na papatayin ka nila. Ito yung nagpumukol ng aking attention, yung papatayin. Kasi very big possibility na itong si Zaldico na sa ibang bansa
ay may posibilidad na kanilang itutumba ito kasi maraming nalalaman ito. Don't tell me, ito kagaya ng sabi ni Zaldico dito, no? Sabi niya, 3 silang friends. Top 3 friends in Congress. Well, of course, like everyday kasama ko si Speaker. Everyday nag-focus group discussion kami si DS, JJ Everyday yan, Suarez, Congressman Suarez, si Don Gonzales, Senior Deputy Speaker. Lagi yun namin pinaplano everyday. So kung everyday sila magkakasama, hindi malayo yung mangyari na alam niya kung ano yung mga pinaggagawa nila. Hindi po pwede dito na sasabihin mo, okay, si Zaldico na. Tapos doon na tayo tumigil kay Zaldico. Kasi once ito magsalita, marami itong nalalaman at marami itong masasabi. Kagaya nung nagsalita si Attorney Vic Rodriguez, marami siyang naisiwalat, marami siyang nasabi. Kasi nandun siya, nagtrabaho siya for Mr. Marcos Jr., di ba? So, ganun din ang dapat dito. Ang dapat na gawin dito, hindi tayo tumigil kay Zaldico. Kasi kung nakikita natin, mapapansin natin, ang pinagagawa nila ngayon, itong si D.E. Alcantara, hawak na ng DOJ. Kung paano ipagtanggol ni Lacson, itong si D.E. Alcantara, na kung papanig sa kanila, bibigyan nila na agad ng Witness Protection Program. Okay? Na to the point na yung restitution na sinasabi na ibalik lang daw yung kanilang mga pinagkukuha o ninakaw, pwede na sila, kakampi na sila ng gobyerno. Pero yung mga diskaya na pinangalanan yung mga congressman, pinangalanan yung Zaldico, Martin Romualdez, nawawala na sa picture. Yun yung pinaka-importante dito Kasi kung titignan ninyo, itong si Alcantara, nakuha nila si Bryce. Pangalawa, ngayon nakukuha na nila si Alcantara. Baka nga later on, makuha nila itong si Diskaya. Baka umiba yung ihip ng hangin kasi ngayon kinukuha na under DOJ itong mga personalidad na ito. Nakita nyo naman kung paano basahin ni Alcantara yung kanyang script. Samantalang nung una, hindi naman ganun yung demeanor niya ngayon. Ngayon, malakas ang kanyang loob magsalita ngayon Makikita mo talaga, katabi niya yung DOJ secretary. Iba na yung kanilang demeanor ngayon. Ngayon, dahil si Zaldico malayo sa kanila, wala doon sa Pilipinas, inilalaglag na nila si Zaldico at para hindi maglabas ng ebidensya dyan si Zaldico, ay ipapapatay nila ito. Ipatutumba nila ito. Kayang-kaya nilang gawin ito. Diba? Kaya nilang gawin yan. Kaya yan yung mga susunod na posibilidad na mangyayari dyan, knowing the fact na laging hindi mo pwedeng ihiwalay ang Zaldico at Martin Romualdez dito. At pag sinabi nating Martin Romualdez, kadikit dito ang kanyang pinsan na presidente. Kasi kung titignan natin, i-connect na naman natin dito yung ginagawa nila dito. Gusto nila talagang ipagpatuloy yung naudlot na impeachment kay VP Sara Duterte. Ngayon, una na nilang dinidiskaril. Ito. Una nilang dinidiskaril. Ito, si Jinggoy. Okay? Tinanggal nila ng Senate. Okay, wag na yan. Ito muna, si Jinggoy. Okay? Ngayon, si Joel Villanueva. Maaring isunod nila dito ay si Marcoleta. Sisiraan nila si Marcoleta. So kung merong mang matira sa kanila diyan, pwede rin ito. Baka isunod nila si Bato. Ayan. Kung merong mang matira, di sila na lang. 1, 2, 3, 4, 4 na lang. So kung sa labanan ng impeachment, talong-talo na talaga ang mga Duterte block. Yan kasi ang gusto nilang mangyari. Impeach VP Sara. Kapag na-impeach niya si VP Sara, saka naman nila lalamunin si Marcos Jr. para itong mga makakaliwa, itong mga talagang progressive group leaders nito, sila ang mamumuno sa Pilipinas. Alam na natin!